Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Friday morning. Grabe. No, medyo nasasaktan ba kayo ngayon pag tinitingnan niyo ang inyong portfolio ngayong umaga, mga idol? So malalaman niyo ang reason kung bakit nag-drop o nagsi-slowly downtrend ngayon ang ating chart, no? So titingnan natin 'yan. Ayun yung news natin ngayon 'Di ba? At maraming news ngayon na medyo may good news pero medyo parang lamang yung bad news ngayon, mga idol No? Tapos kung isipin nyo, magwi-weekends pa. Alam niyo naman, pag weekends, mga idol, nag-slow down trend tayo pag weekends. Nako. Ano kayang mangyayari, mga idol? So bago ang lahat, syempre alam niyo na, sana palambing lang mga idol. Palike lang ng video, mga lods, kasi baka makalimutan nyo na yan mamaya sa tindi ng news natin. No? Palike lang ng video mga lods, at syempre sa gusto ng ganitong content, everyday news update sa crypto, global, trending news mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay? So punta muna tayo sa chart natin. Saktong-sakto yung ating ito yung ating ascending triangle, mga idol. Pwede siyang magsabi ko nga habang tumatagal, mga idol, sumisikip yung daanin niyan. No, gaganon-ganon yan hanggang dito na siya sa dulo. Pero hindi natin alam kung aabot pa siya doon. Okay? At hindi rin natin alam kung malay niyo naman dito ma-break niya na yung drop. No, kasi isipin niyo magwi-weekend ngayon, mga idol. No? Pwedeng mangyari 'yan, mga lods, no? Alam niyo, hanggang ngayon tinisisi ko pa rin dito si Jim Cramer Kasi 'di ba yung news niya noong nakaraan, yung news natin sa kanya noong nakaraan, naging positive siya. Ito na yung rason. Ito na yung yung epekto, no, nung kanyang ginawang inverse prediction. Taragis talaga yung si Jim Cramer. So ito, pwedeng tumago siya dito, pero sabi ko nga, mga idol, kahit onte, pwedeng bumasag ng konti yan, no? At bumalik dito hanggang sumikip na ng sumikip yung kanyang daanan, no? Pero ngayon, nandito tayo sa make it or break it to, mga lods. No, once na dumiretso to, bumasag to, lalo na tumago siya rito sa ano na yan, sa range na yan. Dire-diretso na yan, sa tingin ko lang Sa tingin ko lang, mga idol. Pero kung masustain niya dito sa triangle, manatili siya dito sa loob, medyo maganda ang nito. Sa tingin ko lang din 'yon, mga lodi, no? So hindi naman tayo magaling sa mga analysis, hulalisis lang to. Hulalisis lang natin to, mga idol, no? So ayan, yung natin, titignan natin to. Nako, mukhang bumababa pa ngayon, no? Umaga. Bitcoin nasa 79.3, no? Nasa 79.3 yung Bitcoin ngayon. At ang Dogecoin natin, medyo nalaglag din, no? Grabe din, no? So, ayan. So far, profit pa naman tayo, mga idol. 17K to 7K halos. So, ayan. So, ayan lalagyan natin ang lock profit yan pag nakita na natin na nawala na dun sa hulalisis natin. No, hindi tayo papatalo dyan, syempre. Sayang yan, di ba? Pero titignan natin. So, mag-news na tayo. Ano bang reason? Mga idol, sa tingin nyo ang reason? Kasi, eto na nga, mga lodi, hindi pumayag. Nako, eto yung sinasabi natin No? Iran has just rejected Trump's Strait of Hormuz deals as unrealistic. Not good for market, sabi dito, mga idol. So, nagkaroon na ulit ng eskalasyon. Tama ba yan? Eskalasyon, mga lods, between US and Iran. Nagkaroon na lang sila ng bakbakan. Sabi nga dito, US just bomb Iran. The Strait of Hormuz erupts. Naku, nagumpisa na naman, mga idol, no? Iran just warned US destroyer and started shooting. So nauna daw dito yung Iran, mga idol, sabi nito. America fired back hard strike site obliterated, not a single ship hit, mga idol, no? They drop ever so beautifully down to the ocean. Very much like butterfly dropping on the grave. Tinrastok pa. Trump says Iran's not a normal country, sabi rito. Ito yung sinabi ni Trump, mga idol. Inimbaras nga daw niya yung Iran, mga lods. Sabi ni Donald Trump, Iran thought they got us, no? Kasi nga parang nauna silang umatake. US destroyers were crossing the Strait of Hormuz and Iran went tough guy. No, kumbaga biglang nagmatapang yung Iran, mga idol, thinking they could catch us by surprise. No, kumbaga parang isusurprise ng Iran yung US destroyer.
As a result, zero damage and decisive retaliatory strikes launch. No, kumbaga umatake yung Iran, missile, drone, no? With all inbound threats easily eliminated. Kaya lang na-anticipate 'yun ng US and then wala na ano nila. Na naharang nila, 'di ba? O na-anticipate nila 'yon, mga idol. At eliminate nila yung pag-atake ng Iran. No reports of damage or injuries. Walang na-damage sa US, walang na-injury sa US, mga idol. It was so pathetic, sabi ni Trump. Trump doesn't even view this as a resumption of military operation. US Central Command saying that US force intercepted these unprovoked Iranian attacks and responded with self-defense strike that targeted launch site within Iran. So ang nangyari, pag-atake ng Iran, pati kung saan nanggaling yung pag-atake, yun, binakbakan ng US yun. All inbound threats were eliminated and returned fire targeted Iranian military facilities including missile and drone launch sites. No? So, ubus yung Iran, mga idol. So, dahil doon, medyo nagkaroon tayo ng drop ng market mga lods dahil sabi nga, inaasahan na to 'di ba? Inaasahan na natin to. Once na hindi magkasundo, mukhang magkakaroon tayo ng medyo masakit sa market to pag hindi nagkasundo, mga idol. Talagang magda-drop, no? Pero once na magkasundo yan, good sa market. Kaya lang ngayon na nga, hindi na nga nagkaroon na ng bakbakan So nakatunog na lahat ng mga investor. Puta, yari tayo dito. No, di ba? Nagkaano na di nagbentahan na ngayon, no? Pwedeng ganun yung nangyari. The Persian Gulf is on fire right now. So kung titignan nyo, nagkakaroon ng bakbakan. In the last few hours alone, US truck Bandar Abbas Qem Island, paano ba sahin to? Qem Island and Minav. So ito yung mga binanata ng US. Iran fired back at US vessels of the UAE coast. Fujairah was hit 48 hours ago and Iran is still denying it. A US strike on the Iranian tanker in the Strait of Hormuz triggered missile fire at 3 American destroyers. Then there's the subplot nobody is talking about. Ano yun? Saudi Arabia and Kuwait both pulled US airbase access as the fighting escalated. 6 hours later, they quietly restored it. Ayan Gulf state don't want to be in this war, but they can't afford to be on the wrong side of it, no? So kahit na ayaw namin magkaroon ng war dito, pero syempre kung magkakaroon man, ba't kami papanig sa sa mahina parang ganun, no? The 6 hours reversal shows exactly how exposed they feel. The Strait of Hormuz moved roughly 20% of global oil supply. Ships now shooting each other in those same waters. Grabe, kaya ngayon, mga idol, halos yung Strait of Hormuz ngayon walang dumadaan, mga idol, no? At talagang maraming takot, mga idol, na dumaan doon dahil nagkakaroon ng bakbakan ngayon doon, mga lodi. So sa tingin nyo, ito ba ang dahilan, mga lods? Kasi maraming pwedeng maging dahilan. Pwedeng ito yung malaki yung chance o yung percent na dahil nagkaroon ulit ng escalation sa Iran at sa US, ito nga yung dahilan kung bakit tayo nag-drop ngayon, no? Pwedeng yan yung dahilan, mga idol. Ano pa? At ito pa, mga lodi, yung isa pang pwedeng dumagdag, no? At naglagay ng gasolina sa apoy, nagdagdag ng gasolina sa apoy. US Trade Court strikes down Trump's new global tariff. So kumbaga hindi pinayagan, okay, ng court, no, yung ginagawa ni Trump na 10%. Court rules the White House exceeded its authority on the 10% import tariffs. Major blow to Trump's trade strategy. Market will react fast. So ito yun, isa pa to sa mga nangyari kung bakit na nag-drop ngayon yung market, mga idol, dahil hindi pumayag yung korte, no, na payagan si Trump, no, nagamitin yung kapangyarihan niya para verdict ng 10% na tariff ulit, mga idol. So isa yan So sa tingin nyo ba ito, ito pa lang mga news na to, talagang negative news na yan Kaya talagang medyo nag-drop yung market ngayon, mga idol. Kaya sabi nga nung iba, hindi mo na kailangan ng history,
history chart. Hindi mo na kailangan ng malupit na technical analysis. Panoorin mo na lang kung ano yung nangyayari kay Trump at ginagawa ni Trump, malalaman mo na kung yung takbo ng market. So eto, puro negative ngayon mga idol. So nagkaroon tayo ng drop, no? At slow down trend papunta ngayon sa weekend. Oh my goodness. Hanggang saan kaya tayo aabutin nito mga idol? No? So nako, mukhang delikado tayo ngayon. Ngayong weekend na to. Kaya nga tignan nyo, 406 billion has been wiped out from US stock market in just 30 minutes mga lodi. Sa 406 billion dollars to mga idol. 406 billion dollars. Magkano ba ang utang ng Pilipinas? Check nga natin. Tingnan natin, Tagalog na para maganda. 18 trillion pesos mga lodi. 18 trillion pesos, no? Etong 406 billion dollars. Natin. Mukhang bayad na sana yung bayad na sana yung utang, no? Sa mga adom pa lang 406 billion mga lodi. Grabe yun, no? 406 million billion times 60 trillion. Mas malaki pa sa utang kasi 24 trillion to mas malaki pa sa utang ng Pilipinas ang natalo. Ang natalo mga lodi sa loob lang ng 30 minutes, imagine. Mas malaki pa sa utang ng Pilipinas. Oh my God, grabe. Pero lahat naman ng company yan mga lods, no? Google, Amazon, 'di ba? Jollibee. Hindi, ano ba yan? JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, tama ba? Wells Fargo ba yan? CAT. So lahat naman yan sa buong mundo mga idol, no? Pati yung mga big companies, no, talagang ganun. Kaya lang imagine, no, 30 minutes mga lodi. 24 trillion pesos. 'Di ba? Mas malaki pa sa utang ng Pilipinas mga idol yung natalo sa loob lang ng 30 minutes. Oh my goodness. Sa good news naman tayo, grabe, puro tayo bad news Kahit pa paano makahinga man lang tayo ng konti. Sabi dito, si Eleanor Terret, mga idol, reports Senate Banking Committee is preparing to notice a markup for the Clarity Act as soon as tomorrow and has circulated drafts legislative text to select industry members ahead of a potential Thursday vote. So ngayon yan mga lord sa kanila. Ngayon to. So magkakaroon sila ng pagpupulong mga idol, no? Tungkol sa Clarity Act at magkakaroon sila ng botohan ngayon, no? At kung magiging positive to, di good news, 'di ba? Kahit pa paano magkakaroon tayo ng good news. Pero pag naging negative to, dadagdag din naman to sa apoy, mga lodi, sa apoy ng bagsak, mga idol. Pero sana medyo maging maayos to, mga lodi. Kasi sa akin naman yung Clarity Act kumbaga sa US, mga lodi, kailangan ng USA yan. Sabi nga ni Senator Cynthia Lummis, habang tumatagal yung araw na hindi na-aprobahan yung Clarity Act, maraming investors ang umaalis sa US at lumilipat sa iba na meron ng batas ng clarity. No, ganun. So kailangan magkaroon sila niyan para hindi mag-alisan yung mga investor, 'di ba? So grabe. Grabe yung mga news natin ngayon, mainit-init mga idol. No, ito alam nyo, sobrang hype pa rin ng news na to. Kasi sobrang tindi daw nito talaga yung partnership ng Ripple, JP Morgan, tsaka Ondo team up to make history. No? Join force to execute landmark pilot transaction connecting the XRP ledger with interbank settlement rail. So, good news to sa XRP, mga lodi. Alam nyo, yung mga ganitong news, good news yan. Pero hindi mo mararamdaman yan ngayon. Sa mga gulo nang nangyayari ngayon sa mundo, no, medyo magiging negative yan. Pero once na kumalma na yung iyong mundo, mga lodi, halimbawa tumigil na yung bakbakan sa Iran sa US,
nagkaroon na tayo ng Clarity Act, no? Naging positive lahat ng mga dito mo na makikita yan, no? Dadagdag, ito rin yung mga dadagdag sa mga positive news, mga lodi, no? At goods na goods yan for me. Isa pa to, Bitwise taps into XRP to tokenize crypto carry fund USCC. No, Bitwise in partnership with Superstate has announced its inaugural tokenized fund, the Bitwise Crypto Carry Fund. So ito yung Superstate ng Bitwise, mga lodi. Pwede ka kasi ditong parang stake o mag-earn ng yield. Okay, no? Strategy to earn yield from the spot futures price gap across, at kasali dito yung XRP. Ano-ano yun? BTC, Ethereum, XRP, tsaka Solana. So, ibig sabihin, goods yan. Kumbaga, parang pinapamukha lang talaga na talagang marami nang gumagamit, mga lodi, o yung adoption ng XRP. So, the fund will transition from Superstate Management to Bitwise on June 1, 2026. So, malapit na to. Adoption to sa XRP at goods na goods yan, mga idol, no? At eto naman, kasi marami nagsasabi pa rin, mga idol, na baka naman Ripple at XRP Ledger lang yung Ripple yung yaman, XRP Ledger lang yung gagamitin, hindi naman ginagamit yung XRP. Pero eto na mismo nagsabi, mga idol, no? Si Jack McDonald, no? Siya yung original na gumawa ng hamburger. Hindi, joke lang. Si Jack McDonald, mga lodi, sa Consensus 2026, sabi niya, XRP and RLUSD are complementary. Ano ibig sabihin nun? And that everything Ripple to do the XRP ledger with RLUSD requires Ripple to use XRP. No, once na gumagamit ka ng XRP ledger at RLUSD, required kang gumamit ng XRP in the background. Calling the native asset the grease and the wheels of operation. So talagang kasama yan. Marami naman nagsasabi niyan, masisila Brad Garlinghouse, na ang center ng Ripple Company at ng RLUSD XRP Ledger is XRP mismo, mga idol, no? David Schwartz says, eto nga yun, mga lodi. Kasi syempre, ang marami nagsasabi, puro naman news, maganda yung news, di naman umaangat yung XRP. No, bakit ang daming hype ngayon sa XRP pero hindi siya umaangat? Ayun yung sinasabi nila. Pero sabi nga dito ni David Schwartz, mga idol, the biggest misconception about XRP in 2026 is that the next cycle will be driven by hype. Mali daw yun, misconception yun, mga idol, no? Na hype ang magdadala sa XRP o sa pag-angat ng XRP, hindi. According to the Ripple CTO, the next phase is about real utility and real adoption, at nakikita na natin yan, no? So once na actually yung iba diyan live na, no? Pero once na nag-live na lahat yan, mga idol, dun yun na mararamdaman yan, no? Na hindi hype, no? Yung magpapatakbo diyan, not hype, not speculation, infrastructure. That's where XRP comes in, mga lodi. Once na ginagamit na siya ng solid, mga lodi. Ayan na. So, at nakikita nyo naman yung adoption ngayon. So, kayo nang bahala dyan. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. Huwag kayo bumasa sa akin para bumili, mag-hold at magbenta ng kahit anong coins. Do your own research. I'm not a financial advisor, mga idol. So, ngayon, babalaan ko kayo ngayong umaga, mga lords, dahil medyo delicates tayo ngayon. No, kita nyo naman, medyo nagda-drop tayo dahil nga sa escalation na bumalik sa Iran at sa US, at tinabla pa ng korte ang 10% na tariff na gagawin ni Trump, mga idol. Isa to sa mga medyo masakit pakinggan ngayon na news, mga idol. Pero isa sa mga magandang news naman natin is magkakaroon ng botohan ngayon. No, actually sa Pilipinas Friday 'yun, sa kanila kasi Thursday 'yun eh. No, ngayon to mararamdaman natin, siguro mamayang gabi malalaman natin kung ano yung magiging resulta nito. So aabangan natin 'yan at ibabalita natin mamayang gabi. So ingat kayo sa mga magpo-position ng trade diyan. Hintayin niyo muna magkaroon ng confirmation kung babagsak o mamaya biglang babalik na sa taas. So ganun lang, mga idol, mag-ingat kayo, no? Sa mga wala pang crypto exchange diyan, check niyo yung link diyan sa baba ng description, nandiyan lahat ng kailangan niyo sa buhay. So ayun, kita-kits tayo mamaya sa susunod na video. Mamaya magkakaroon tayo ng malupit na news, mga idol. Ito inipon ko na tungkol sa susunod na
COVID virus. Mga lods, no? Ayan, no? Grabe yan. Mga idol. So, mamaya yan, kaabang-abang yan, mga lodi. Gagawin ko na yan maya-maya. So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyong lahat. At, What's up? Subscribe to Cloves Gaming and subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, go to the House of Leather. Just wait. sige na, ayaw mo na yan. Go to the House of Leather. Go to and- the House of Leather. You can get. You can. Go. You can get any color you want, black, brown, and red. All you need for wearing and of course, to beat your children. Oh, ayan. No? Kapag mag-shopping kayo dyan, sabihin niyo yung pangalan ko para magkaroon kayo ng discount. Okay? Kita-kits tayo mamaya. Matindi mga news natin mamaya. So, ayun. Love you all, guys.